the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him and see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya pong muli ay nakatunghay sa series ng Healing and Deliverance ni Hilda Las Armas at YouTube channel. So kung kayo po ay nariyan na, kayo po ay makibahagi sa akin sa pagbasa ng sumasampalataya bilang reminder na kung anong ating paniniwala. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.
huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, at huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y dumako sa ating pananalangin at tilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan sa gabing ito ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ano man po ang ating mga problema, mga kabigatan, anumang mga alalahanin ay ating puna pong isang tabi at ating bigyan ng puwang ang banal na spirito na makakilos sa ating buhay upang mas mainam na malaman natin ang mga salita ng Diyos na patuloy na nagbibigay ng comfort, pag-asa sa ating buhay upang tayo ay manatili na nakapaglilingkod sa ating Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya na ibinigay mo sa amin sa nakalipas na isang linggo. Salamat po sa iyong patnubay, pag-iingat, paggabay sa aming buhay upang sa ganoon ay patuloy kami na nakapaglilingkod sa iyo. Aming dalangin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig ngayong gabi na sila po ay iyong samahan at ang mensahe mo na kanilang maririnig ngayon ay magbigay ng kalakasan, pag-asa at gayon din naman ang pagtitiwala na sa kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At kami, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong awa, ng iyong biyaya at pananampalataya na mas lalo pa itong tumibay, lumakas, tumaas upang kami, Panginoon, ay hindi nag-aalinlangan sa kaya mong gawin. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya na aming natanggap sa nakalipas na isang linggo. At muli, ito pong aming pagsamba sa pakikinig ng iyong mga salita ay patuloy na magpasigla sa aming buhay espiritual. Nadalahin po namin, Panginoon, ang mga naka-online ngayon na ikaw po ang kumilos at gumalaw sa kanilang mga buhay. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan ay tugunin mo po ayon po sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang mga katagang ito ay nawika ng ating Panginoong Kristo nung siya ay naroon sa sinagoga ng Nazareth at nang ito ay kanyang basahin sa harapan ng kanyang mga kababayan, sila mismo ay nagulat sapagkat si Kristo ang nagsabi na siya dumating na ang panahong ito. Winika niya o binanggit niya ang mga nawika ni Isaias at nang ito ay mabanggit niya ay maraming mga mamamayan, mga kababayan niya, lalo na ang mga Pariseo at Saduceo, mga religious leader na nakapakinig ng mga salitang ito ay nagulat sapagkat hindi sila makapaniwala na isa sa kanilang mga kababayan sa Nazareth ang hihirangin ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At dito sa winika ng ating Panginoon na nababanggit natin, na ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. At ito ay nagpapakita lamang na si Kristo Jesus talaga ang hinirang ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita. Kung meron mang nangangaral ngayon, ito ay mga binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na ipangaral ang mabuting balita.
at ang mga ministeryo na pinagkatiwala sa kanila kung paano naglingkod ang Panginoon ay ganon din nila gagawin sa panahong ito. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos noon ngayon ay hindi magbabago. Ang layunin niya ay ipangaral ang mabuting balita. Ibig sabihin ay mayroong pag-asa sa mga tao na nawawala ng pag-asa, mayroong mabuting balita. Ang tanong ay ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay ang kaligtasan para sa iyo. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. So merong kalayaan sa mga taong pinahihirapan, inaalipin ng iba't ibang uri ng karamdaman, inaalipin ng iba't ibang uri ng pahirap na gawa ng dyablo sa kanilang buhay. At sa mga bulag na sila'y makakakita. Ito po ay isa po sa mga disabilities na pinagaling ng ating Panginoon. At ang mga disabilities na yan ay napakarami sa panahon natin ngayon na kung saan ang medical science ay tumutuklas sa iba't ibang uri ng disability ng tao. At ito ay isa lamang ang mga bulag na nakakita. Sabi doon ay upang sila makakakita. Ibig sabihin ay pwedeng makakita ang mga bulag. At yun ay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Isinugo ako pong palayain ng mga inaapi. Ito yung mga oppress, ng dyablo, oppress ng tao. So mapupunan natin ang tatlong objective ng ating Panginoon ay ipangaral, okay, ipahayag, at siya'y isinugo para magpalaya. Mangaral, magpahayag, magpalaya. At dumating na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Muli po natin itong pinaaalala ano po, na ang paggaling at paglaya ay nasa presensya ng Diyos. At hindi po sa paraang partikular na ginagamit ng mga tao. Sapagkat ang tao ay walang kapangyarihang magpagaling, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Ngayon, ang ating Panginoong Yesus ay nagbigay ng tagubilin sa kanyang mga alagad na yung sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng kapangyarihan na magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. At sinumang mapatungan ng kanilang kamay, sila ay gagaling. Ang tanong ay ito ba ay maaari pang mangyari ngayon? Sapagkat meron na tayong mga ospital at mga doktor. Ito po ay isa pong napakalaking tanong na kung saan na tanging Biblia lamang ang sasagot. At doon sa mga nag-aalinlangan, wala pong ibang pwedeng sumagot dyan kundi ang Biblia lamang. Sapagkat ang mga tanong na yan ay sinagot na ng Panginoon. Kailangan pa ba natin ng mga ospital at mga doktor? Kailangan pa ba natin ng mga kulungan, mga bilangguan? So kung titingin kayo sa mga ospital, sa mga bilangguan, sa mga rehab, ito po yung mga tao na kung saan ay pinahirapan ng dyablo. At kung titingnan po nyo yung mga disabled, ay bahagi po ito ng ministeryo ng ating Panginoon. At sa iba-iba lamang approach kung paano ang mga PWD, ang tawag natin ngayon dyan ay person with disability. O shall we say, person with different ability. Ngayon po ang idea, pag tinignan natin yung disability o disabled, parang wala nang silbi. But hindi po ganoon sapagkat even the person who is disabled ay merong other function. Maaaring sila po ay disabled lamang doon sa isang bahagi ng katawan, katulad ng bulag. Pero sila man ay nakakaramdam pa rin, nakakadinig. Pero mga taong bingi, pero nakakakita naman.
at mga taong hindi nakapagsasalita pero sila ay able pa rin kaya lang they have different ability. At ang tanong natin diyan ay ano ang purpose ng Diyos sa mga taong ito? Kung bakit sila ay nagkaroon ng ganitong uri ng mga karamdaman o uri ng kapansanan. Sapagkat yan po ay isa sa po sa tatalakayin natin. Okay? So give me a review ng ating pong healing and deliverance. Ang supernatural healing po ay nasa tao, hindi sa proseso na ginagamit. Ang divine healing ay nasa presensya ng Diyos, hindi ang partikular na paraan na ginagamit. Kaya nga po napakahalaga ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Only God's presence will make a difference, will make healing, will make deliverance. It's not the pastor or whoever else. If God is with him, then there will be miracle. There will be healing and deliverance because the presence of God is there. Kaya po ang kailangan natin ay ang presensya ng Diyos. Ang tanong ay paano natin pabababain ang presensya ng Diyos? God's presence can only come down to the willing heart, to the clean heart, to the heart who is longing for God. Hindi siya pwedeng bumaba doon sa mga taong gusto lamang gumaling, pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Kaya makikita po natin dito sa paksa natin ngayon, ang iba't ibang uri ng galaw ng Diyos sa mga taong pinahihirapan, sa mga taong nahihirapan, nang dahil sa kanilang karamdaman, nang dahil sa kanilang kapansanan. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda na maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Now, naalala po ninyo ang genogram? Lagi ko pong binibigay ng halimbawa yan para matrack ninyo ang inyong pinanggalingan. At magtatanong kayo at magtataka, bakit ako ganito? Bakit ganito ang aking bisyo? Bakit ganito ang aking mga pinaggagawa? Minsan ito po ay maaari nang mangyari na ito'y minana, isinalin sa atin mula doon sa ating mga ninuno. Sapagkat tama po ang Biblia eh. Ang sinasabi sa atin ito, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanigbuguin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ang talatang ito ay mainam na nagpapahiwatig at nagpapaliwanag na yung mga nagmamahal sa Diyos ay kanyang pagpapalain at yung mga aayaw sa Diyos ay mayroong sumpa. Ang pinakasumpa dyan ay dahil nga doon sa kanilang pagsuway sa Diyos na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero yung mga hindi at sumunod sa Diyos at minahal nila ang Diyos, may pagpapala hanggang ikaapat na henerasyon nila. Kaya hindi sumpa ang dumadaloy sa kanila. At kung kayo ay nagtatanong at nagtataka, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, na hindi naman bakla o tomboy ang nanay at tatay mo, bakit may lumabas na tomboy at bakla sa inyong pamilya? Ang sagot, balikan mo yung mga ninuno mo. Meron sa kanila. Kaya nga, ito ay espiritu na sumasalin dahil nga merong sumpa. Or, nagtataka tayo bakit may mga broken marriages, broken families. Balikan mo yung kanilang mga pamilya. Hanggat hindi napuputol ang mga sumpang yan ay nananalaytay lang sa mga susunod na saling lahi. Pastor, ano po ang dapat namin gawin? Sa simplicity ng Biblia, kasi binayaran na ni Kristo Jesus ang lahat ng yan. Ang kailangan natin ay repentance, admission na tayo ay nagkasala at humihingi ng kapatawaran.
at pinuputol na natin ang mga sumpang ito na hindi nadadaloy sa ating mga pamilya. Sapagkat binayaran na ni Kristo lahat yan. Okay? Now, ito po yung mga gateways na lagi kong pinapakita sa inyo, mga ugat na kung paano ang kasalanan ay nakapasok. Unang-una nga ay yung disobedience. At mapupunan natin sa number one, ang sins. Personal sins man yan o sin ng iyong mga magulang, ay gateway yan. Yan ang pintuan na nakapasok sa inyo ang demons o anumang espiritu. Unforgiveness, hindi pagpapatawad. Sexual sin, abortion, occult, divorce, curses, generational tongue, vows, death wishes, objects and places, involuntary exposure, secret society, etc., etc. There are many. At maaring isa dyan ang naging gateway sa inyo kung paano nakapasok ang demonyo o mga sumpa na tumatalon lang sa ating mga pamilya. Pero there are more. Because of Jesus Christ who died on the cross, His blood that take away our sins, who took away our sins, we are now free. Unless na hindi mo maisuko to, hindi ka mananatiling malaya. Maaaring tinanggap mo si Kristo sa isip mo, pero sa puso mo ay hindi. Malaki ang pagkakaiba. When you accepted, believe the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are forgiven. All your sins were forgiven. Ang tanong ay, bakit kung tayo pinatawad na, ay nangyayari pa rin sa atin ang mga bagay na to? May mga lumalabas pa rin mga tomboy, mga bakla, may mga paghihirap pa rin tayo, may mga kapansanan pa rin, may mga karamdaman pa rin. You have to check. Sabi ko nga po sa inyo, i-track down yung inyong pinanggalingan. And since from there, you have to repent. Pagsisihan ang kasalanan. Because Jesus Christ, His blood has power to destroy the remnants in your life na mga gawa ng Diablo. Amen? Alright, that is our background. Ang paksa natin ngayon, mga gawain ng Diyos Ama, ay ipahayag ang kanyang kapangyarihan. So, in other words, anumang uri ng karamdaman, kapansanan, or uh, struggles, mga vices, or anything that hindrances God's blessing over your life, ay gawain ng Diyos na ipahayag niya ang kanyang kapangyarihan sa iyo na siya ay may kapangyarihan na patigilin ito sa buhay mo. At sa gayon, makilala mo ang kapangyarihan niya na siya lamang ang Diyos na pwedeng gumawa nito sa iyo, na ikaw ay palayain niya. Pero ito ay napakahirap sa mga tao na dumadanas ng mga uh, pains and suffering. At meron tayong siguro mga kilala, mga kamag-anak na may iba't ibang uri ng mga karamdaman at kapansanan. Pero ano po ang mga gawain ng Diyos Ama sa mga may kapansanan? So ito po yung ating paglilingkod ngayon. Ano po yung tanong na ano po ang mga gawain ng Diyos Ama sa may mga kapansanan? Siguro ay may mga kakilala kayo, ano po? Mga tao na may kapansanan. Okay? So, basahin po natin ang John 9:17 bago natin expand ang paksang ito na tanong na ano ba yung ginagawa ng Diyos sa mga may kapansanan ngayon. Pero balikan natin yung nakaraan noon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa mga may kapansanan? Ang salitang kapansanan ay translation from disability. Okay? So, in other words, ito pong disability ay impairment.
Right? Kakaiba po dun sa mga pair, ang ano kumbaga buo ang kanilang pagkatao, walang damage. Pero ito po, mapupunan natin ang kwentong ito na nakita ng ating Panginoon at upang ipaalam sa atin kung ano ba ang kalooban ng Diyos doon sa mga may kapansanan. Okay? At ay bibigay ko po sa inyo ang statistic ng mga taong may kapansanan sa mundo, kung ano ang bilang nila at kung ano ang kanilang mga struggles at kung ano ang kanilang kalalagayan. Napakahirap sa totoo lamang po. Kung ang mga disabled ay may paghihirap, mas lalo po yung mga nag-aalaga. I see and I saw many people na merong mga disabled relatives, loved ones sa kanilang buhay. And I don't know how they manage it because it's really very difficult. Lalong-lalo na po yung may mga kapansanan. At ngayon sa tagpong ito na itatanong natin na pwede bang yung itong mga may kapansanan ay magsigalin? Isang katanungan po yan na puzzle sa atin ngayon kasi para napakahirap ng paggaling, lalo-lalo na ng mga autistic. Tama po? May mga autistic syndrome, mga iba't ibang uri ng karamdaman ng mga bingi, bulag, pipi. So it's very difficult. At titingnan natin na uh, sciences ay gumagawa ng paraan para malunasan ng mga ganitong uri ng mga disability. Pero ano ba ang sabi ng Biblia patungkol dito? Okay, are you ready? Let's read on verse 1 ng chapter 9 ng Juan hanggang 9 po yan, not 7. Okay, sa Revised Tagalog Filipino Version, ito po ang winika. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Kung mapupuna po natin ang first and second verses, ay narito na ang pagiging inquisitive ng mga alagad. At minamasdan nila ang kanilang Panginoon. At tila napukaw ng pansin ng Panginoon ang lalaking bulag. At ito'y namamalimos. Kasi ang trabaho ng mga bulag ay mamalimos. Wala nang iba. Pero ngayon, nag-mutate na eh. Iba na ang trabaho ng mga bulag ngayon. Pwede na maging massure o yung tagamasahe. Or ano pa na pwede nilang gawin. Iba, kumakanta. Pero itong mga bulag nung panahon ni Jesus ay wala naman pong karaoke noon. Wala silang mga instrument na inahawakan para tumugtog. At wala din naman silang sabihin natin na yung nagtuturo sa kanila para kung anong gawin. Pero ibang trabaho nila ay yung mamalimos. Okay? Yan na po ang sabi ng mga alagad dito. Sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? So, ito po yung kanilang inquiry. Verse 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. At punahin po niyo yung sabi ng ating Panginoon, yung kapanganakan ng mga may disability, hindi nila kasalanan yan. At hindi rin kasalanan ng kanilang mga magulang. Dito, titingnan natin kasi itong mga alagad para bang naghahanap sila ng sisisihin eh. Siguro kaya siya pinanganak dahil ganito siya. O dahil gano'n ang mga magulang niya. Pero in this point, kakaiba itong ang senaryong ito eh. Dahil yung bulag ay disability. Inborn.
yung kapanganakan nitong bulag na to. Hindi katulad ng mga disease na nag-develop. Ito kasi, pinanganak ng bulag. Okay? Ano sabi niya? Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang tanong dyan, ano ang kapangyarihan ng Diyos na ipapahayag sa isang bulag? Siyempre, ang problema niya, blindness. Hindi siya nakakakita eh. So, ibig sabihin, kailangan niya ng paningin. Yung visual ano niya sa mata, yung visibility ng mga picture o ng object ay talagang 100% malabo, wala talaga. Zero. Eh, inaaral na po ng mga ophthalmologist yan kung bakit na bulag ang isang tao. Eh, dun sa kornea ng mata niyan, kasi grabe ang no, napaka ano talaga ng Diyos eh. Ah, he, God is the one who created us. And He knew all the vital organs in our body. Alam niya yan eh. So ngayon, ang purpose nito na binabanggit ni Jesus ay upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Anong gagawin ng Diyos sa kanya? So, pinahintulot ng Diyos na mabulag siya. Ibig bang sabihin ay ang Diyos ang gumawa sa kanya para ipanganak siyang bulag? Ginusto ba ng Diyos na mabulag siya? Eh sa totoo lang, hindi gusto ng Diyos lahat ng tao magkaroon ng mga kapansanan o karamdaman. Pero, tandaan natin na in this world, imperfect ang world eh. Nagkaroon ng decay ng dahil sa kasalanan. Kumbaga nakurap ang genetics ng tao na makapasok ang kasalanan. Naiintindihan po. At it caused na mabulag tong taong ito. Pero ang tinatanong ng mga alagad, sino ba sisisihin sa kanila? Ay wala kayong sisisihin doon sa kanila. Yan ay nangyayari kasi merong rason ng Diyos. The very purpose of God na may mga taong may kapansanan, ang sabi sa Biblia, ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan niya. Paano gagawin ng Diyos yan? Okay. Ngayon, nasa 21st century na tayo. The medical science advanced. Kumbaga, nag-advance talaga to the most. Okay? Yung mga bulag, inooperahan, pinapalitan ng mata. Yung mga bingi, nilalagyan ng mga hearing aid. Okay? Nagigets niyo po? So, man is trying to do things to resolve the problems of disability. Pero, ano man pagsisikap ng tao, it's not enough eh. It only shows that we're trying to resolve our own problem with our own solution. Pero everything caused because of sin. Mula doon kay Adan at Eva. Down to the human race, tayo yon na nadamay at nagkaroon ng mga tinatawag na decay o pagkabulok. Okay? Tuloy po natin ang kwento. Verse 4. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. If you imagine the 3 years of existence, the 3 years of Jesus' ministry here on earth, si John mismo nagsasabi na kung isusulat lahat ng ginawa ni Jesus, hindi magkakasya sa buong salibutan, sa dami. In other words, those were selected few stories.
Kumbaga parang tip of an iceberg lang yan eh. To tell us the truth about the purpose of God. At ang sinasabi ni Jesus dito sa verse 4, kailangan gawin natin ng mga ipinapagawa na nagsugo sa akin. Eh ano ba yun? Tingnan niyo po sabi ni Jesus sa verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ano sabi niya? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. In other words, siya yung tanglaw na nakikita sa kadiliman ng mundo. Because we are in the darkest, kumbaga darkness of this world. May mata tayo pero wala tayong makita. And Jesus is the only light that exists. Siya yung ilaw ng sanlibutan. At kung may ilaw, makikita mo to eh. Ngayon, sinabi din ni Jesus, you are the light of this world. So yung mga sumusunod sa Kanya ngayon, nilagyan na ng ilaw. Tayo, yung mga sumusunod kay Kristo, ay ilaw na rin ng salibutan. Tayo ngayon yung visible na light na makikita ng mga tao na nabubuhay sa kadiliman kahit may mga mata. Nakukuha niyo po. Sabi niya, habang ako'y nasa salibutan, ako ang ilaw. Eh, si Jesus ay wala na. Nasa langit na. Eh, iniwan niya yung ilaw sa atin ngayon. Kaya tayo yung ilaw na nakikita ng mga tao ngayon. Ilaw, ewan ko kung yung ilaw na yan ay nagliliwanag. Kasi may ilaw na aandap-andap. Ilaw na hindi na umiilaw. Pundido na. Ibig lamang sabihin yan, wala nang kapangyarihan ng buhay mo. Hindi ka natanglaw. Nagigets niyo po mga kapatid. Kapag ang ilaw ay napundi, either nasira na yung bulb niyan, or either na yung source ng power niyan ay disconnected. We have only have light. Meron lamang tayong ilaw kasi nakakonect tayo doon sa pinaka-source ng power. And that is Jesus Christ. Doon tayo connected eh. Kaya tayo may ilaw. Pero kung ikaw ay hindi nag-iilaw, hindi nagliliwanag, malamang nakapatay yung ilaw, naka-switch off. Unless na nakakabit ka kay Jesus, doon ka lamang iilaw. We are the only light in this world na nakikita ng mga tao. Ang light na yan, ang nagpapakita ng environment kung gaano kaganda. Na makikita nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos na napakaganda kasi may light. Pagka madilim, wala kang makikita eh. Kaya nga si Jesus ang nagbigay ng kaliwanagan sa lahat na maunawa ng tao kung sino at ano ang Diyos. Ipinakilala niya ang Diyos sa atin. He is the light. At ngayon, tayo ay ginawa din niyang light. Amen? Tingnan po yung verse 6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. So makikita po natin yung senaryo dito, no, na hindi sinabi ni Jesus, be healed. So ibang senaryo to. Gumamit siya ng object, yung saliva niya, ginawa niyang putik do sa lupa at ipinahid sa mata ng bulag. Okay? Paano ba niyo i-describe yan? Dumura siya, ginawa niyang putik, and then pagkatapos, ipinahid doon maaring sa talukap ng mata yung putik. So dalawa yon. Hindi pwedeng isa lang.
Ang tanong ay nakakita ba agad siya? Hindi sinabi kung nakakita agad siya ng lagyan ng putik. At ito nangyari sa verse 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig ng Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng Siloe ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik siya, ay nakakita na. So in other words, sumunod siya doon sa utos ng Panginoon na pumunta ka doon sa tubig ng Siloe. Maghilamos ka doon. Mapupuna-punin dito ang tinatawag nating obedience. Hindi sinabi ni Jesus, be healed. Kundi, inutusan niya, pumunta ka doon at maghilamos. Okay? Tanong, sumunod ba? Ang sagot, yes. So, this condition, dito sa senaryo ito, makikita natin ang pictographic movement. Nang makagawa si Jesus ng putik at ipahid sa mata, inutusan niya, pumunta ka doon sa ilog ng Siloe. Maghilamos ka doon. Okay? So, what does it mean? Ito ba'y pwedeng maging a pattern na gumamit ng instrument ng ating Panginoon para gumaling siya? Let us remember, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. Okay? Pagilingin, palayain, ang mga bulag ay makakakita. It is the power of God that changed the vision of the blind men. Hindi yung putik. Alright? Nung pahiran siya ng putik, hindi naman siya nakakita eh. You will see the obedience of this man to follow the order of Jesus Christ. Pumunta ka ron, maghilamos ka. Ang ano ginawa niya? Pumunta nga. At nang ginawa na yon, nang magbalik siya, nakakakita na. You see? Nakakakita na siya nang bumalik. Kaya kung titingnan natin dito sa kwentong ito, ano po, grabe yung ano condition dito. Pero I don't know, no, hindi ko pa nabasa eh. Kasi the other version na yung isang bulag na naman na nakakita rin, una medyo blurred and then later, ayun, naging clear na. Pero to ay ibang tagpo naman eh ng version ni John. Ano yung pinupoint ni John dito ngayon? Kung magkagayon. John is pointing out that the presence of God can heal the person. It is a testing of obedience to the blind man. Imagine mo, no? Pumunta ka sa Siloe at maghilamos ka doon. Eh, bulag yan eh. Paano kayo makakapunta doon? Pero ano yan eh, malakas ang pakiramdam niyan. At malamang, may kasama din siya ng mga may mata. Pero sa blind man, kung babalikan mo at analyze nyo po yung istorya niya, namamalimos po yan. He is always at the temple gate. At doon, namamalimos. Ay siguro, kabisado na niya yung area. Ang nakakagulat lang dito, nang utusan siyang pumunta ka doon sa Siloe, paano kayo pupuntahin dito? Ay malamang may mga taong nag-akay sa kanya. At sa conclusion dito, nang magbalik siya ay nakakakita na. Wow. You see? Ngayon, yung bang pinahid ni Jesus sa mata ang nagpamulat ng mata niya? Ang tanong. Eh kung yun ang nagpamulat, dapat nakakita na agad siya. Bakit kailangan pa niya maghilamos? It is God's presence and His obedience to the Lord makes him heal.
Yun ang nagpagaling sa kanya. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, merong kaakibat na yan, himala talaga eh. When you obey the Lord. Amen. May mga tao na gustong gumaling, pero ang daming Diyos-Diyosan sa bahay. Ang daming bisyo sa katawan. Eh kung utusan ka ng Lord, itapon mo yan. Tagilan mo yung kabibisyong yan. Eh pag hindi mo tinigil yan, hindi ka talaga gagaling. Kasi ang hinahanap ng Panginoon sa paggaling ay ang obedience, yung pagsunod. There are people who are expecting many miracles, but they're not obeying God. That's why they do not experience miracles. Kailangan ng pagsunod. Katulad ng ginawa nitong lalaking bulag na to. Nag-guess niyo po ba? Okay? Tingnan po yung verse 8. Kasi nalaman nung buong barangay na yun, nalaman ng buong yan community. Lalong-lalo na yung mga kapitbahay niya kasi umuwi siya, hindi na bulag eh. Nagtataka siya parang wala na yatang tungkod dito ah. Kaya tinan niyo po sabi sa verse 8. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. You see that? Ang trabaho talaga niya, mamalimos. Sabi nila, hindi ba yan yung pulubing bulag? At tinan niyo po ha, pulubi na bulag pa. Yan ang trabaho niya mamalimos eh. Kaya yung mga tao na kapitbahay niya, nagtataka, hindi ba ito yung pulubing bulag? Ang sagot ng iba, ng ilan, yan nga. Sabi naman na iba, ay hindi yan, kamukha lang. You see, they have different version. Parang kahawig lang yan. Maganda itong bulag na mismo nagsabi. Sabi niya, kahit nagsalita ang dating bulag, ako nga po yun. O, di ba? O, yun ang pinaka the best testimony kasi siya mismo na bulag, nakakita. Ang ginawa lang niya, sumunod siya dun sa utos ng ating Panginoon. Pumunta ka sa Siloe at maghilamos ka doon. Remember this, nang pumunta yung bulag doon, bulag pa siya. Hindi po yung ipinahid ni Jesus yung nagpamulat sa kanya. Bakit pa siya pinapunta doon sa Siloe? Ang sabi doon, maghilamos ka. So all of this, ano na to kumbaga tinatawag nating series na to yung tuloy-tuloy na. We do not negate yung pagpapahid ng putik ni Jesus. It is an act. Okay? An act. Kilos ito ng Diyos na yun ang gawin niya. Hindi sinabi ni Jesus, be healed. No. Hindi His word kundi object ang ginamit niya para siya makakita. And the principle there, things can also be used by God an object of healing. Pwede rin gamitin ng Diyos Pero ang pinaka the best na makikita natin dito ay yung kanyang obedience na sumunod sa utos ng ating Panginoon. Kahit na nga anong ipagpapahin natin sa mata ng mga bulag kung hindi namang susunod sa Panginoon yan, ganun din naman sa mga taong mga may karamdaman. Kung ano-anong mga gamot ang pinag-iinom, tuloy pa rin dun sa kanilang kasalanan, sa kanilang mga bisyo, ay hindi talaga sila gagaling. Nagigess niyo po? Obedience to the Lord can make a miracles in your life. When the presence of God come down and it's Jesus at sumunod ka dyan, meron talagang miracle. Alright? Now, suriin natin itong mga tanong na to. Matatapos na po tayo. Sino ang itinatanong ng mga lagad? Yung pong lalaking bulag na nakita ni Jesus. Kasi naglalakad ang ating Panginoon Kasama itong mga alagad niya, doon sa party na kung saan yung bulag nakapwesto, nakita nila. Nakita ni Jesus.
namamalimos eh. Itong mga alagad, nakikita din nila. So ano yung tinanong ng mga alagad? Guro, sino po yung nagkasal at pinanganak na bulag ang lalaking to? Siya ba o ang kanyang mga magulang? You know, this kind of question, they were looking for someone to be blamed. Okay? Naghahanap ng masisisi. Tanong nila, yung bang siya ba o yung magulang niya? So, dito sa pananaw ng mga alagad, ay may premonition sila eh. Meron silang tinatawag na idea, preconceived idea, na maaaring kagagawan niya kaya siya bulag. Pero tingnan natin, ano, walang aksidente na nangyayari sa buhay ng isang nilalang. Alam ng Diyos yan. Kaya nga sovereign siya eh. Nothing happens in this world and this universe without the knowledge and permission of God. Walang bagay na mangyayari na aksidente lang. Alam ng Diyos yan. At alam din ng Diyos ngayon kung nakikinig ka o hindi. Hello? Baka nag-online ka lang pagkatapos na wala ka na. Alam ng Diyos yan. Kawawa ka naman kung hindi ka nakikinig. Okay? Next. Ano ang sinagot ni Jesus sa kanila? Walang tao na dapat sisihin. Kung makikita po niyo yung istorya, no? Kasi hindi yung magulang at hindi siya. Ang rason niyan, bakit bulag ang taong yan, ay ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ano ang ipapakita ng Diyos na kapangyarihan niya? Ano ang gusto ng Diyos sa taong may kapansanan? Ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Na sa ibig sabihin lamang nito, na yung kapansanan ng tao ay hindi imposible sa Diyos eh. Kayang pagalingin ng Diyos. Pero ang tanong, paano gagawin ng Diyos? Hindi na nating alam yan. Ang kailangan lang natin na ang presensya ng Diyos ay bumaba. Ay sinong gagamitin ng Diyos para bumaba ang presensya niya? Ang tanong, naghahanap ba talaga siya ng kagalingan? Because most of the time, people come to the doctor, not to God. Kasi sabi nila, may pinag-aralan yun. Bakit ang Diyos ba? Walang kapangyarihan? May kapangyarihan ba sila? Let us remember this, mga kapatid. Only God has the power to do miracles, not human. And they try to, because of sciences, at kapag nakita na natuklasan nila isang gamot o kaya nalunasan isang bagay, and they think they play gods, na kaya lang gawin na lahat na sa siyensya. Hindi po. Hindi lahat ay kayang gawin ng science. Kung lahat pa ay kayang gawin lahat ng science, bakit ang dami pa rin mga bulag? Bakit ang dami pa rin mga pipi, mga bingi? Hindi po. Hindi kaya ng science. Only God can do that. Pero hanggat hindi bumababa yung presensya ng Diyos, hindi mangyayari ang mga himalang yan. Pero nung panahon ni Jesus nangyari. Ang tanong, pwede bang mangyari pa ngayon? Anong sagot? Pwede. Sa panong paraan, kailangan natin ang presensya ng Diyos para kumilos ang Diyos. Grabe, pagka bumaba ang presensya ng Diyos. Ito po yung kailangan ng mga mananampalataya sa Diyos. Na maranasan nila ang presence of God. Because when God's presence is there, there will be miracles. Magkakaroon ng mga himala. Amen?
Okay? Anong gusto ng Diyos sa taong may kapansanan? Ihayag ang kanyang kaluwalhatian. Yun lamang yun. Anong kailangan gawin ni Jesus? Sabi doon, ang mga gawain ng Ama sa langit. Imagine mo, this is God's works. Yung magpagaling ka na may karamdaman, magpagaling na may kapansanan, magpalaya ng mga sinisiil, magpa, mga bulag makakakita. Gawain ng Diyos yan. Sinong gagawa niyan? Ginawa ni Jesus. Ngayon, sinong gagawa niyan? Si Jesus pa rin. Paano makagagawa si Jesus? Kung si Jesus ay hindi nananahan sa iyo. We are the only person, believer, na kung si Jesus ay nasa ating buhay, we are His arms and feet. We are His eyes and ears. We are His mind and mouth. Tayo. Nasa atin si Jesus eh. The only problems, we cannot do such miracle because Jesus is not living with us. Bakit hindi siya naninirahan sa atin? Kung tayo ang templo ng banal na spirito. Dahil namumuhay tayo sa kasalanan at puro sama ng loob, galit ang ating nasa puso natin. Kahit na mga mananampalataya, pagka makasarili ang naroon. Kaya walang kapangyarihan. Hindi nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Siyempre, nagsawa ka na. Sa doktor ka na pupunta. But ito lamang po yun. When the presence of God is there, there will be miracles and healing. There will be deliverance. Merong paggaling at paglaya. So sinabi ni Jesus, yung gawain ng Ama. Gawain pala ito ng Diyos. Yung magpagaling sa mga may karamdaman, sa may kapansanan. Sa mga pinahihirapan, inaalihan ng mga demonyo ng Diablo. Gawain ng Diyos yan. At si Jesus ang gumawa nito. Ngayon, wala na si Jesus, nasa langit na. Pero, nasa atin na siya ngayon. Nananahan ba si Jesus sa buhay mo? Kasi kung si Jesus nasa buhay mo, may kapangyarihan sa iyo. Pero kung wala si Jesus sa iyo, walang kapangyarihan lalabas. Nagigets niyo po? Kaya maraming mga Kristiyano ngayon ang walang kapangyarihan. Ang ilaw nila ay aandap-andap. Bakit? Iba ang kanilang pinagtitiwalaan. Tao, hindi ang Diyos. Dahil kung nagtitiwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, na si Jesus ay nasa iyo, may kapangyarihan ka. Sabi ng Biblia, ang sino mo mapatungan mo ng kamay, gagaling. Ano man demonyo, kaya mong palayasin. Ano mang uri ng karamdaman at kapansanan, gagaling. Kung naniniwala tayo dyan. Ang katwiran ng mga tao ngayon, bakit may mga ospital at doktor pa? Ayun, sa mga walang pananampalataya, doon sila pumupunta. Mga kapatid, kung ang pananampalataya mo ay hanggang sa isip lang, wala tong nagagawa. Para lamang paniniwala ng Diablo yan eh. Si Satanas nga naniniwala din sa Diyos eh. Pero iba po ang pananampalataya na may kapangyarihan. God can make a miracles through you. Pwedeng gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Palayasin mo ang kahirapan sa buhay mo. Palayasin mo yung mga nagpapahirap sa iyo, mga demonyo yan, na nag-o-oppress sa iyo. Imulat mo yung mata mo na may takip. Kasi bulag, kahit na tayo nakakakita, pero bulag sa mga bagay na
ginagawa ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos na makita mo ang kapangyarihan niya. Okay? Tinan niyo po ang kasunod na tanong natin dito. Sino ang ilaw ng salibutan? Si Jesus. Nung kapanahonan niya, grabe ang revival talaga. Libu-libong tao pumupunta sa kanyang mga revival meetings. Kasi merong healing and deliverance. Hindi lang yan, may feeding program pa. Kaya grabe yung himala ng ating Panginoon. Kasi nasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Grabe ang kapangyarihan. Kaya kung tayo ay mga recipient din ng Espiritu ng Diyos, meron ding himala na mangyayari sa ating buhay at makagagawa tayo ng himala sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Now, sino po ang mga ilaw ngayon ng salibutan? Eh si Jesus na nagsabi dito, you are the light and salt of the earth. Kayo ang mga ilaw at asin ng salibutan. Tayo na ang mga ilaw. Pero kapag hindi nakikita yung ilaw sa iyo at ikaw ay aandap-andap, ibig sabihin wala kang kapangyarihan. Wala si Jesus sa iyo. Ibang ilaw ang nakikita sa iyo, dilim. Okay? Hindi na ilaw. Kaya kung ikaw nagke-claim na ikaw ay mananampalataya ni Kristo at hindi ka namumuhay ayon sa salita ng Diyos, baka sa isip lang yan. Amen. So tayo po yung mga alagad ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Dumura sa lupa at gumawa ng putik at ipinahid sa bulag. Nakakita ba agad? Hindi. Kasi kung nakakita agad yun, sasabihin niya nakakita na. Hindi. Pinapunta pa siya doon sa Siloe para maghilamos. Anong utos sa bulag? Pumunta ka sa Siloe, maghilamos ka doon. Anong ginawa ng bulag? Sumunod at nakakita. So ano naging reaction ng mga kapitbahay nung makita itong pulubing bulag? Nagtatanungan at nagtatalo-talo sa bawat isa. Yan na nga, hindi yan. Kamukha lang. The best testimony na madidinig natin, yung taong apektado talaga. Kasi iba po yung mga marites nagiging ibang version Pero ito, yung bulag na mismo, ano po ang naging pahay ng bulag na nakakita? Ako nga po yun. Ako nga po yun. You see? Siya mismo nag-claim, ako po yung bulag na nakakakita na ngayon. Doon sa ibang version, grabe, pinatawag pa yung mga magulang nito Dahil nakakita siya. Para bang yung kanyang paggaling ay nakasama pa sa kanya kasi hindi makapaniwala yung mga leaders, ng mga religious leader doon sa ginawa ni Jesus sa kanya. Pakinggan po nyo to. Ano po? Kapag ang himala ay nangyayari, lalong-lalo na po, sa mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sila mismo ang nag-uusisa kung totoo ba o hindi. Okay? Now, summarize po natin. Medyo hindi ko po matatapos to, pero bubuo din po natin itong bagay na to. Number one, ang mga katanungan ng mga tao noon at ngayon, gayon din ang kasagutan nito, patungkol sa kapansanan ng isang tao, ay nasa Diyos ang kasagutan. Okay? Ang siyensya, bago sumagot, sinusuri pa niya. Kinakailangan niyang proof and evidence. Pero sa Diyos, ang hinahanap niya, pananampalataya. Kasi siya ang sumasagot Walang imposible sa Diyos.
Kaya niyang pagalingin anumang uri ng karamdaman, kapansanan. 2. Hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay-bagay para mahayag ang kanyang kapangyarihan. At si Jesus ang nagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos. 3. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao ay pinahintulutan ng Diyos para si kalwalhati ng kanyang pangalan. God allows everything to happen in this world. He permitted it. Pero hindi God's will na ang tao ay magkaroon ng kapansanan, karamdaman. But He permitted that to happen and to reveal the glory of God. Na doon na ikaw ay mayroong karamdaman at kapansanan, pwede ka pa rin gumaling. Amen? Ito po yung aral natin dito. Walang nangyaring aksidente sa buhay ng tao. Buo ka man o may kapansanan. It is not an accident. We are all created by God for His glory. Kung pinanganak ka may kapansanan, you cannot blame yourself and you cannot blame others. The only reason it is because allowed to happen na maging ganyan ka. Alright? So, hindi po natin pwedeng sisihin ang sino man sa kapansanan. Pero doon sa mga may karamdaman, meron tayong pwedeng i-root out. Meron tayong pwedeng tingnan. Pero dahil ang paksa natin ay patungkol sa kapansanan, sinabi na ni Kristo na wala tayong dapat sisihin. Okay? Mga gawain ng Diyos Ama ay ipahayag ang kanyang kapangyarihan. This is our theme on this message. To reveal the power of God. Para ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Gawain ng Diyos yan. Hindi natin gawain yan. Okay? Number 1. Sa pamamagitan ni Jesus, yung gawain ng Diyos ay nagawa ni Jesus. Nakakita ang mga bulag, naibalita ang mabuting balita ng pag-asa. Nakalaya ang mga inaalipin, pinahihirapan ng dyablo. Lahat na may uri ng karamdaman na pagaling niya. Gawain po ng Diyos yan. At yan ay ginawa ni Jesus para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Take a look at this. The Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Nang banggitin ng ating Panginoon yan, na siya ngayon pinili, maraming na nagulantang. Hindi sila makapaniwala. Na isang anak ng karpintero, o sinasabi po nating ipinanganak siya ng walang tatay, dahil bigla na lamang nagbuntis si Maria. Amen? Mga kapatid? Okay? So si Jesus po ang nagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Eh iba nagtataka. Ibang paksa na po ito, no po, patungkol sa pagkatao ni Jesus naman. Kung si Jesus ay Diyos, bakit may ama pa siya? Magugulo lang tayo. Tsaka na po natin sasagutin yung mga magugulong utak. Ang kailangan maintindihan natin ngayon, yung tanong na gawain ng Diyos na ipahayag yung kapangyarihan, na itong mga may kapansanan ay merong dahilan kung bakit meron sila niyan. Okay? So ang gawain ng Diyos ay ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, ng church niya ngayon. Remember, ng 1st century, at ngayon magto-21st century na tayo. 2,000 years ago na. 2,000 taon na nakakalipas. Jesus never changed.
Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yung kapangyarihan na nasa Kanya, ibinigay na sa atin ngayon. At ang sinabi ni Jesus, you can do greater than this. Ibig sabihin, makagagawa pa tayo ng higit pa dito sa ginagawa ng Panginoon kasi mahaba pa yung buhay natin. Siya 3 taon lang dito sa mundo eh. Eh kung patuloy tayo na sumunod-sunod sa Panginoon, grabing kapangyarihan, grabing mga himala ang pwede mangyari sa ating buhay at sa mga tao na nais natin sila'y matulungan. Anong gagawin nating pastor? Ipag-pray mo sila. You can lay your hands to them para sila'y gumaling at lumaya. Hindi na nyo ko kailangan i-import. Tawagin natin si pastor. Kayo mismo ang pwedeng magpagaling sa kanya sapagkat binigyan na tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Okay? So ang church ay binigyan ng power. Mula ng 1st century, 2nd century, 3rd century, hindi nagbabago yan. Dumadaloy lang ang anointing yan. So kung dumaloy sa iyo ang anointing ng Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, there will be miracles of healing and deliverance. Amen? Mga kapatid, you can do better than this, greater than this. Ang kailangan mo lamang ay ang presensya ng Diyos. Paano bababa ang presensya ng Diyos sa iyo kung namumuhay ka sa kasalanan? Ibang presensya ang bababa sa iyo pag namumuhay ka sa kasalanan. Presensya ni Satanas. Presensya ng espiritu ng mundo. Pagka makasarili. Yan ang bababa sa iyo. Kaya kita mo po yung mga Kristiyano na hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagtatides and offering. Wala ang espiritu ng Diyos sa kanila. Bagamat sila ay templo ng banal na espiritu, hindi nananahan ng espiritu ng Diyos. Kaya walang kapangyarihan. Kasi ang isang taong sumusunod sa Diyos, makakakita. Tinan po yung lalaking bulag nang sumunod sa Panginoon. Nakakita. Amen. Gusto ba niyo makakita ng mga himala? Ay sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa inuutos niya sa atin. Mamuhay tayo ayon sa itinakda niya. Sabi ni Pablo, magbago na kayo ng pag-iisip. Renew your mind. Pagbabago ng kaisipan ninyo para malaman nyo ang kalooban ng Diyos na kalugod-lugod. Unless ng mindset natin magbago, walang magbabago sa buhay natin. Walang magbabago sa ating pananampalataya. Mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Mamumuhay pa rin tayo sa kahirapan. Mamumuhay pa rin tayo sa kabulukan. Mamumuhay pa rin tayo sa kawalang pag-asa. Pero kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, grabe ang gagawin sa iyo ng Diyos. Maniwala ka. May kapangyarihan ka, merong himala, may blessing, merong manifestation ng power ng Diyos. Ako nararamdaman ko yung power na yan. When I pray, I feel God's presence. When I pray. Pero sabi ko, Lord, I want more. I want to see more ng kapangyarihan mo. Gusto kong makita yung manifestation. There's nothing wrong to ask God to see the manifestation of His power. Na merong healing, merong deliverance, merong miracles. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Okay? Dalawa lang po yan. Hindi ko na hinabaan. Ano po ang maaaring gawin ng church sa mga taong may mga kapansanan ngayon? Mga pangunahing katotohanan to, ano po? Tinatayang nasa 1.3 bilyong tao ang nakakaranas ng malaking kapansanan. Ito ay kumakatawan sa 16
ng population ng mundo. O 1, isa sa 6 sa atin. Sa 6 na katao, isa ang may kapansanan. Yan po ang ratio. Ang ilang mga taong may kapansanan ay namamatay ng 20 taon na mas maaga kaysa sa mga walang kapansanan. Okay? Ang mga taong may kapansanan ay may dobling panganib na magkaroon ng mga kondisyon tulad ng depression, hika, diabetes, stroke, labis na katabaan o mahinang kalusugan ng bibig nila o yung kanilang unhealthy sila. Ang mga tao may kapansanan ay nahaharap sa maraming hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Inequity, sabi nga po sa English, hindi pantay. Kasi may kapansanan na hindi nabibigyan ng lunas. Dahil kulang ang ng medical science. At walang kakayahan ng mga tao. Wala silang kaalaman patungkol sa kapansanan at karamdaman ng tao. Kung kilala nila ang Diyos, makalalapit sila sa Diyos. Ang mga tao may kapansanan ay 15 beses na mas mahirap kaysa mga walang kapansanan. Imagine, may 15 times ang hirap nila. Nagdurusa po ang mga taong yan na may kapansanan. Katulad na nabanggit dito ng ating Panginoon, yung lalaking bulag. Trabaho niya mamalimos. Hindi siya makakita. Grabe ang hirap nila. Mabuti ka nga, may mata. Mabuti ka, merong nakakadinig ka. Mabuti nga, nakapagsasalita ka ng matuwid. Mabuti nga, nakakalakad ka. Mapalad ka kaysa kanila. Pero anong purpose natin kung bakit tayo buo? Para makita yung kapangyarihan ng Diyos na may paranas natin dito sa mga may kapansanan. Tayo ang magiging mata, tayo ang magiging kamay ni Jesus sa kanila para sila'y matulungan. Mahal ba ng Diyos sa may kapansanan? Of course. Katulad ng pagmamahal sa iyo. Ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan ay nagmumula sa mga hindi patas na kondisyong kinakaharap ng mga taong may kapansanan. Kabilang ang stigma, diskriminasyon, kahirapan, pagbubukod sa edukasyon at trabaho, at mga hadlang na kinakaharap sa mismong sistema ng kalusugan. Tingnan niyo po, pag pumunta kayo ng CR, iba ang CR ng PWD. Hindi pa po napakahirap niyan para sa kanila. Pero binigyan po ng chance ang mga PWD. Paunahin sila sa pila. Bigyan sila ng special treatment. Because they are having a hard time sa kanilang buhay. Ginusto ba nila yon? Hindi. Pero nangyari at pinahintulutan ng Diyos for many reasons. At isa sa mga reason yan, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Meron bang namamagitan sa mga may kapansanan ngayon? Ngayon, ang ginagawa ng medical science, siyempre, pagka bulag ka, o-operin yung mata mo. Pagka bingi ka, bililagyan ka ng hearing aid. Pagka pilay ka, either bigyan ka ng wheelchair o bigyan ka ng baston. But there is still suffering. Kasi naroon pa rin yung kapansanan. Pero itong ginawa ni Jesus, kakaiba eh. Because the power of the Spirit is upon him. Na-cure niya itong lalaking gumaling. Ang tanong, pwede bang mangyari sa atin yan, Pastor? Why not? If the Spirit of God is upon you. Walang pwedeng humadlang sa kapangyarihan ng Diyos kapag nasa iyo. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Tingnan niyo po ito ha. Itong mga picture na to.
The revised Philippine Registry form for people with disabilities now enumerates the following types of disability. Doon sa aking research, merong 21 disabilities. Dito ay kinonverse lang sa 9. Marami pong disability. Una, yung deaf o hard of hearing, yung bingi, yung intellectual disability. Sino po yun? Yung mga may mga autistic, intellectual, ano? Learning disability, yung mga hirap mag-aral, mga delay, global delay syndrome. Meron po ako niyan pamangkin na delay. Learning disability. 18 years old na po yun. Talagang pinipilit lang ng magulang na talagang maka-cope up sa society. Pero so far naman, awa ng Diyos, nakaka-cope up. Pero merong learning disability. Alam niyo po ba ang hirap nito sa isang magulang sa nag-aalaga? Napakahirap po. Kung yung bata nahihirapan, mas lalo doon sa mga nag-aalaga. Mental disability, yung mga nasiraan na ng bait. Orthopedic disability, yung mga hirap pong mga maglakad, mga naka-wheelchair na. Physical disability, yung nagkaroon ng mga deformities sa katawan, nagkuba. Naalala po niyo yung kuba na pinagaling ni Jesus? Umunat yun because the presence of God is there. Psychosocial disability, yung mga takot. Yung speech and language impairment, mga ngongo. Ngayon, tinatahi na, pero ngongo pa rin. Visual disability, mga bulag. Tingnan niyo po yung mga disabilities na yan. We enumerate them. Kung napagaling ni Jesus yung bulag, paano kaya itong mga ngongo, yung mga bingi, yung mga autistic? Para mahirap sagutin, ano? Kasi imposible sa atin. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya niyang pagalingin yan eh. Sino gagamitin ng Lord? Unless the presence of God is with you, doon lamang magkakaroon ng healing and deliverance and miracles. That's why we need the power of God. Akita po niyo yung mga halimbawang yan, ang dami, no? Akala natin bulag lang. Ay, ang dami pala niyan. So ngayon, kung anong hirap meron yung mga taong merong ganitong uri ng mga kapansanan. Tayo na buo, the mercy of God, awa ng Diyos at awa natin pwedeng may paramdam sa kanila. At doon sa mga pamilya na merong ganitong uri ng mga kapansanan, I sympathize with you sa hirap nyo. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung napagaling ni Jesus yung bulag, pwede rin pagalingin ng Diyos yan eh. Paano gagawin, pastor? Ang alam ko lang, ay manampalataya ka. Lumapit ka sa Panginoon. Kasi siya naggagawa ng himala eh. Talagang isusuko mo lahat sa Diyos. Nababaan ka ng presensya ng Diyos para magkaroon ng healing. Why? Because you are the temple of the Holy Spirit. At kung naroon ang templo ng Banal na Espiritu, naroon din si Kristo. Kaya kung si Kristo nasa iyo, may kapangyarihan ka. Amen! Alright? Nakita po niyo yung cognitive, visual, auditory, motor, and speech. All of those were disabilities. Kapansanan yan. Gawain ng Diyos, magpagaling. Sinong tatrabaho niyan? Simbahan ngayon, ang church. Pero yung mga churches ngayon, walang power. Why? Because the presence of God was not there. Puro daldal lang ng daldal yan.
Ang gagaling sa argument sa theology, pero walang power. Ang kailangan ngayon ng church ay ang presensya ng Diyos na bumaba. And we are asking God na yung presensya niya ay bumaba sa atin para gumaling ang mga may karamdaman, may kapansanan. Amen. And I believe I did not contradict what the Bible says. All right? And what the science says. All right? We cannot blame anyone. God permitted things to happen. And the purpose niyan, ma-reveal yung kanyang kapangyarihan. Pwede pa lang natin palabasin yung kapangyarihan ng Diyos. Ang problema kung paano dadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kailangan natin tuklasin ngayon. Tandaan niyo po, hindi bumababa ang Panginoon sa maduming lalagyan. Kaya kinakailangan mo maging malinis ang puso sa harapan ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po ito. Ang kanyang church lang ang may kapangyarihan mula sa Diyos na gumawa ng himala sa may kapansanan. Kung sila lang, ibig sabihin nito, kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa kanila. Hindi po yung kapangyarihan ng siyensya. Kasi po yung siyensya, pwede kang makalakad, bibigyan ka ng baston, bibigyan ka ng wheelchair, pwede kang makadinig, bigyan ka ng hearing aid. Mga kapatid, medical science is not complete and cannot be completed. Kasi gawain ng Diyos ang magpagaling, hindi tao. Kaya kung tayo sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, anumang uri ng kapansanan, karamdaman pwedeng gumaling sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Tanungin mo ang sarili mo kung si Jesus nasa iyo. Kasi kung wala siya sa iyo, walang healing. Ang kailangan may presensya ng Diyos. Amen? So much for that. Tandaan natin to, no? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ako po'y mananalangin at anumang karamdaman, kapansanan na pwede nating itaas sa Panginoon. Let us the presence of God. Only God's presence will make healing and deliverance. At kayong mga nakatunghay ngayon, kung nariyan pa kayo, anuman po ang kailangan nyo sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Gusto nyo mawala ang kahirapan, palayasin ninyo. Gusto nyo mawala ang karamdaman, palayasin nyo. Mga kapatid, ikaw ngayon ang tinatanong ng Panginoon, ano bang gusto mo? Pero until now, you do not ask God. You beg to people. Di ba mas magandang sa Diyos tayo nagmamakaawa? Sa Diyos tayo humihiling? Kasi ang Diyos unlimited. Kapag sa tao ka humiling, limited yan. Maaaring bigyan ka lang nitong kaunti, pero wala na sa susunod. Pero sa Diyos ka humingi, unlimited ang Diyos. Nakikinig siya sa iyo. At handa niya ibigay sa iyo ang kailangan mo. Let us pray. And I will pray. Kung ano man kailangan nyo sa Diyos, sumabay kayo sa panalangin, hilingin natin sa Lord. Gusto mo ng kagalingan? Ask God. Gusto mo ng freedom? Ask God. Gusto mo ng kalayaan, kapangyarihan? Ask God. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Father, we ask, Lord God, your power manifest in our lives. We pray, Lord, that the presence of the Holy Spirit come down to us right now. And I pray, Lord God, yung mga tagapakinig mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Idali mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Idali mo, Panginoon, ang iyong pong pagpapala. Idali mo, Panginoon, ang iyong pong pagpapagaling sa mga may kapansanan, sa may karamdaman, at sa mga inaalipin, sa ino-oppress. In Jesus' name, I declare healing and deliverance. Father, I pray na ikaw po ang dumaloy sa kanila. Nawa po ang presensya mo ang dumampi sa kanila, Panginoon, upang maramdaman nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo sapagkat ikaw po manggagamot. Ikaw po ang nagsabi nito.
Wala nang iba. Kaya Panginoon, sa aming po mga tagapakinig ngayon, I pray, Lord God, release unto them the healing from you in Jesus' name. Touch their lives, O Lord God, in the mighty name of Jesus. This is my prayer, Father God, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Let the healing of the Lord be upon you, mga kapatid. Amen? So kung kayo po ay nakaramdam ng mga kagalingan o namang blessing na dumaloy sa inyo, let us hear from you kung ano mga himala na ginawa ng Diyos sa inyo. Amen? Okay? So, hindi na po natin babanggitin yan. So, tayo po ay merong tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, you can give your tithes and offering. Isa po sa mga release ng financial difficulties ay kapag tayo nagbigay ng tithes sa Panginoon, dinadaloy niya yung blessing sa atin. And that is true. Marami pong nagpatutuo niyan. Talagang sila ay binebless ng Panginoon. There is a financial breakthrough. Doon po sa mga nag-aalinlangan, it's up to you. Nasa inyo po yan. But those who experience the miracle, the tithes and offering na binigay nila sa Diyos, they will experience a tremendous financial breakthrough sa kanilang buhay. Amen? Okay. So, announcement po natin, on October 1, ay meron po tayong joint worship service sa Montalban at doon po ay meron tayong fellowship at meron po tayong ordination ng elder as well as our lunch doon po. Kaya meron po tayong dalang pagkain. Okay? Anyway, next Sunday, magkakaroon po tayo ng face-to-face na worship service. Alright? So, yung po mga scholars natin na hindi pa nagpapadala ng kanilang mga pasasalamat ay padala na po ninyo. Kung meron na, okay lang po yan. Okay? So, so much for, nakita na po dyan mga ating announcement. Okay, sa ating pong pangwakas ng panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat. Mayo kayong mapayapa at makatulog na mahimbing at hinanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you and see you on next Sunday.